Kung sipag lang ang sukatan ng pag-asenso, edi sana ay wala nang mahirap sa Pilipinas. Sana lahat na nag-overtime, lahat na nagpupuyat, lahat na nagtsatsaga sa trabaho kahit pagod na, ay umasenso na. Pero alam mo at alam ko na hindi ganun ang nangyayari. Ang daming masisipag pero parang hindi pa rin gumagalaw ang buhay nila. Taon-taon, pareho pa rin ang problema sa buhay. Pareho pa rin ang stress sa pera, pareho pa rin ang pagod kahit walang resulta, at dito pumapasok yung tanong na bihira nating harapin. Paano kung hindi kakulangan ng sipag ang problema? Paano kung mali lang ang sistema na sinusunod natin? Kasi ang sipag nauubos, ang motivation humihina, pero ang system, kahit pagod ka na ay gumagana ito. At kung gusto mong umasenso sa 2026, hindi sapat yung sipag lang. Kailangan mo ng personal system na magbibigay sa'yo ng direksyon sa bawat effort mo. So ano ba talaga ang personal system sa simple pero malinaw na paliwanag? Ang personal system ay ang paraan kung paano mo inaayos ang araw mo na hindi ka na umaasa sa mood, motivation o sa swerte. Para itong sariling rules sa buhay mo na nagdidikta kung kailan ka kikilos, kailan ka gagastos, kailan ka mag-aaral at kailan ka hihinto para magpahinga. Hindi ito yung tipong isang planner lang o mga to-do list. Isa itong set ng habits, routines at mga decision rules na ginagawa mo automatically. At kapag may personal system ka, hindi ka na araw-araw na kailangan magdesisyon kasi automatic mo na itong ginagawa. May structure kang sinusunod kahit hindi ka motivated. At dahil nga may structure kang sinusunod, nagiging consistent ang progress mo kahit ordinaryong tao ka lang na may trabaho, may responsibilidad, at may totoong problema sa buhay. And take note, hindi ko lang ito opinyon. May mga libro tulad ng Atomic Habits at yung Your Money or Your Life na nagsasabi na ang tunay na pag-asenso ay nanggagaling sa mga personal system at hindi lang sa sipag. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan maging super motivated. Ang kailangan mo lang ay tamang setup na paulit-ulit mong sinusunod. So ngayon, malinaw na sa'yo kung ano ang personal system, mas madali nating maiintindihan ito kung bakit ito ang pinaka-underrated na paraan para umasenso. Kasi ang personal system, hindi lang ito iisa. Binubuo ito ng ilang maliliit pero critical na system na sabay-sabay na gumagana sa pang-araw-araw na buhay mo. Pero hindi mo naman kailangan na gawin lahat ito kagad. Pero kung seryoso ka na baguhin ang direksyon ng buhay mo, ito ang mga system na dapat mong simulan ayon sa kung ano ang pinakakailangan mo ngayon. Una, ang money system. Unahin na natin ang pinaka-focus ng lahat, ang pera. Ang money system ay hindi tungkol sa pagiging kuripot o sobrang tipid sa sarili. Ito ay ang malinaw na plano kung saan pupunta ang pera mo bago mo pa ito gastusin. May nakalaan ka para sa bills, meron para sa ipon, meron para sa emergency fund, at meron para sa sarili mo. At kapag may ganito kang sistema, hindi ka nagugulat na ubos na pala ang sweldo mo. Hindi ka laging kinakabahan kapag may bigla ang gastos. Kahit hindi malaki ang income mo, nagkakaroon ka ng kontrol sa pera mo. At kapag may kontrol ka sa pera mo, mas malinaw kang makakapag-isip. Hindi na lang yung puro survival mode. Mas nagiging madiskarte ka sa mga desisyon mo kasi hindi ka nagpapanik kakahanap ng pera mo. Ang pangalawa ay ang skill system. Maraming Pinoy ang gustong umasenso, pero walang malinaw na plano kung paano sila gagaling sa trabaho nila o matututo ng isang bagay na magpapataas ng value nila. May mga tao kasi na random lang ang panonood ng mga videos, random lang ang pag-enroll sa mga courses, at kadalasan sinisipag lang kapag nakaramdam ng motivation. Pero ang skill system ay may focus at direksyon. Alam mo dapat kung anong skill ang uunahin mo at kailan mo ito aaralin. Hindi dahil sa uso, kundi dahil may long-term value ito sa karir mo o sa negosyo. Kahit 30 minutes lang kada araw basta consistent, lalalim ang kaalaman mo sa skill na napili mo. At habang lumalalim ang kaalaman mo sa skill na ito, tumataas ang value mo sa trabaho o negosyo. At dito nagsisimula ang pagkakaroon mo ng leverage. Hindi mo naman kailangan maging expert kaagad. Ang kailangan mo lang ay magtuloy-tuloy sa pag-aaral sa skill na napili mo. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong tahimik lang pero biglang napopromote sa trabaho at nagiging in demand sa industriyang napili nila. Pangatlo, productivity system. Hindi totoo na kulang ka sa oras. Ang madalas ay kulang ka lang sa clarity at malinaw na priorities. Ang productivity system ay ang paraan para alam mo kung ano talaga ang dapat mong unahin at kung ano ang dapat mong ipagpaliban muna. Tandaan mo na hindi lahat ng urgent ay importante. At kapag wala kang system, lahat ay parang sabay-sabay na kailangan mong tapusin. Pero kapag may weekly system ka, alam mo kung ano ang top priorities mo
at hindi ka basta-basta madidistract sa mga maliliit na bagay. Dahil dito, mas kalmado ka kahit busy, mas focus ka kahit marami kang ginagawa, at mas nakadelegate ang oras mo sa mga gawain na makakapagbigay sa iyo ng mas malaking results. Hindi ka na lang gumagalaw para matapos ang araw. Gumagalaw ka para umusad ang buhay mo. Ito ang sistema ng mga taong productive pero hindi burnout at may energy para sa sarili at sa pamilya. Ang pang-apat, relationship system. Kahit gaano ka pa kagaling, may limitasyon ang growth mo kapag mag-isa ka lang. Ang relationship system ay ang simpleng paraan para maalagaan mo ang connections mo nang hindi parang pilit o yung parang mukhang kulang sa pansin. Hindi naman kasi kailangan na araw-araw na magsobrang effort ka. Kahit regular check-in lang, like isang message, isang kumustahan, o isang follow-up. Ang mahalaga ay hindi ka nawawala sa radar ng mga taong pwede makatulong sa'yo o yung mga taong pwede mo ring tulungan. Dahil kadalasan, ang mga opportunities ay madalas nanggagaling sa ibang tao, hindi lang sa sarili mong sipag at galing. At kapag may system ka na sinusunod sa mga relationship, mas nagiging bukas ang pinto mo sa mga bagong chances sa trabaho, negosyo o kahit sa personal growth. At tandaan mo na isang tamang tao lang ang kailangan mo para mag-shift ang direksyon ng buhay mo patungo sa mas masaganang bukas. Ang panglima, health system. Ito ang system na madalas sa pinapabayaan, ang health system. Tandaan mo na hindi ka aasenso kung palagi kang pagod at ubos ang energy mo. Hindi ko naman ibig sabihin na kailangan mo ng extreme fitness lifestyle o yung mamahali na gym membership. Ang kailangan mo lang ay consistent basic, tulad ng sapat na tulog, galaw ng konti, sapat na tubig, at tamang pahinga. Kapag may system ka sa health mo, mas malinaw ang isip mo at mas matibay ang katawan mo laban sa stress ng araw-araw na pagod. Mas nagiging patient ka at mas nagiging focus ka at kaya mo magdesisyon ng maayos. At kapag malakas ang katawan mo, mas kaya mong panindigan at gawin ang lahat ng system na ginagawa mo. Tahimik lang ang system na ito pero hindi mo dapat ito pabayaan. At ito ang pundasyon ng lahat ng pag-asenso mo. At kapag pinagsama-sama mo ang money system, skill system, productivity system, relationship system, at health system, bumubuo ka ng isang personal operating system. Ito ang tahimik na sikreto ng mga taong umaasenso kahit hindi sila nag-iingay sa social media. Hindi sila perfect, hindi sila palagi motivated. May mga araw pa nga na sila ay tinatamad at napapagod. Pero dahil sa may sistema sila, tuloy-tuloy ang progress nila kahit mabagal minsan. Consistency beats intensity at ang personal system mo ang nagbibigay sa iyo ng consistency. Hindi ka na lang basta tinatangay sa agos ng buhay. Ikaw na mismo ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Kaya bago matapos ang video na ito ang gusto kong itanong sa iyo. Ano ang isang system sa mga nabanggit ko ang kaya mong simulan within the next 24 hours? Hindi next week, hindi next month. The sooner you build your system, the sooner na magbabago ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangan na maging extraordinary para umasenso. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng system na magdadala sa iyo sa better life. At kung gusto mo ng mas malinaw na foundation pagdating sa habit at routine mo, meron akong ebook na ginawa na ang title ay Pera at Pananaw na pwede mong i-download sa link sa description ng video na ito. Ginawa ko ito para tulungan ka na ayusin ang mindset at direksyon ng pera mo bago ka pa makapag-build ng malalaking system sa buhay mo. At kung nagustuhan mo ang content na ito, comment mo naman sa baba na I'm ready. Follow and subscribe na rin para sa mas marami pang practical at realistic na usapan tungkol sa pag-asenso ng ordinaryong Pinoy. At tandaan mo, hindi kailangan ng perfect life. Kailangan mo lang ng system na consistent na ihahatid ka papunta sa better life. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.